tanong niya po dito, paano yung mga taong nabuhay before Christ era? Wala na ba silang karapatang mabuhay mag-uli dahil hindi sila nabautismuhan sa tubig at espiritu? So ang ibig niya pong sabihin dito, paano daw po naligtas ang mga tao noong wala pa daw po si Jesus Christ? So napakahalaga po ng katanungan na ito at maraming salamat po sa iyong katanungan. Kung si Jesus lamang ang daan papunta sa langit, paano yung mga taong nabuhay bago siya? Paano kaya sila naligtas? So alam naman po natin sa lumang tipan, taon-taon nag-aalay po sila ng mga hayop bilang sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi po sa Biblia, hindi po ito nakapagpapaalis ng kasalanan ng isang tao. Hebrew 10 verse 4, sapagkat hindi maaaring alisin ng dugo ng mga toro at mga kambing ang kanilang kasalanan. So sabihin, hindi sapat ang mga sakripisyong ito upang tuluyang linisin ang kanilang mga kasalanan. Kung si Jesus lamang po ang sapat na handog sa mga kasalanan at tanging daan patungo sa Ama, paano naligtas ang mga taong nabuhay bago pa man dumating si Jesus Christ? So kapatid, hindi po ito nangangahulugan na wala ng kaligtasan ang mga taong nabuhay nung wala pa po si Jesus Christ. Ang mga tao sa lumang tipan po ay naligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako ng isang tagapagligtas. Sa lumang tipan, naniwala po si Abraham sa Diyos at dahil doon itinuring po siyang matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dahil po sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa pananampalataya niya. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang kaligtasan ay dahil sa pananampalataya at biyaya ng Diyos. Genesis 15 verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Kapatid, ang Diyos po natin ay hindi limitado ng oras, panahon o espasyo. Kaya po niyang ilapat ang bisa ng sakripisyo ni Kristo sa mga taong nabuhay bago pa siya dumating. Mula sa simula ng Biblia hanggang sa huli, lahat po ay naliligtas dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. We save by grace sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mga gawa o kabutihan, kundi dahil sa dakilang pagmamahal at kabutihan at biyaya ng Diyos para sa atin. Katulad po ni Abraham, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Roma 4 verse 5. Ngunit itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Kaya naman ang kaligtasan po ng mga tao dati ay covered pa rin po ng finished work ni Christ from His death and resurrection. Hindi natin masasabi na wala ng kaligtasan o karapatang mabuhay muli ang mga taong nabuhay bago si Kristo dumating dahil hindi sila nabautismuhan sa tubig at espiritu. Kapatid, sa madaling salita, ang kaligtasan before Christ era ay pareho lamang ngayon nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang pinagkaiba lamang po, sila po ay naniniwala noon sa pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang tagapagligtas. Kaya kahit hindi nila nakilala si Jesus sa kanilang panahon, kanilang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako ay sapat upang sila po ay maligtas. Ang Diyos ay hindi limitado ng panahon o espasyo. Ang kanyang biyaya ay umaabot sa lahat ng nananampalataya, noon pa man at magpahanggang ngayon. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.